Yes, hallelujah to our great God. Sa pangawang palakpak para sa ating Diyos. Isa ho sa pagkakakilanlan sa tao ay ang pagsasalita. Na nagdadala ho tayo sa paglayo o pagkagusto sa isang tao sa paraan na nakikita natin kung paano siya magsalita. Ang pagsasalita ho ay isang bagay na malaking nagagawa, hindi lang sa taong nagsasalita, kundi maging sa kinakausap o pinagsasalitaan. Our tongue can create a great impact, negative or positive, depending as to how we use our tongue. Maraming mga tao, imbis na ang pagsasalita ay nakaka-encourage, imbis na ang pagsasalita ay nakakabigay kalakasan, nagiging cause pa ito ng sakit, ng karamdaman, ng discouragement. Kung meron pong isang bagay na dapat mangyari sa mga anak ng Diyos, ang atin pong mga salita ay dapat pong magbigay buhay. Our tongue should be a source of encouragement. Tonight's message I would like to share with you is entitled, A Tongue That Heals. A Tongue that heals. Proverbs 15:4 ang sabi po, the tongue that brings healing is a tree of life, but a deceitful tongue crushes the spirit. Father, we thank you for us again to be together, worship you. And again, we would like to declare that you are great, in fact, the greatest, for allowing us again to hear your word. And as I share your message tonight to your people, I pray that you will simply use me as your spokesperson. Ikaw po ang totoong maging speaker muli. Ikaw ang talagang magbigay lina at unawa sa aking mga kapatid ng mensahe na akin pong ibabahagi. Simply use me as your tool, your instrument in speaking to your people, in blessing your people. Tulungan mo rin ako, Panginoon, na maibahagi ito sa pinakasimpleng paraan, sa paraan na mauunawaan ang lahat, at sa paraan na magkakaroon ng conviction ang bawat isa, na magpailalim at sundin ang anumang bagay na ituturo niyo po sa aming lahat ngayong gabi. Thank you, Father, for the assurance that as we continue on worshiping you, you are with us. At ikaw ay hindi titigil na kami ay i-bless sa patuloy rin naming pagsamba sa iyo. Diyos, ito po ang aming dalangin, punong-puno ng papuri, pasasalamat, in Jesus' name, Amen. Amen. Sa pangahong palakpak para sa ating Diyos. Napakaliit po ng dila kung ikukumpara sa maraming bahagi ng ating katawan. Although maliit, though small, a tongue can create, again, a great impact, negative or positive. Depende sa paggamit nito. Sa James chapter 3, 3-12, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man. But no man can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness. Out of the same mouth
come praise and cursing. My brothers, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Sa mga talatang binasa po natin, mga kapatid, makikita po natin na ipinahayag ni Santiago, ni James, na ang dila ay isang maliit na bagay, bahagi ng katawan, pero nakagagawa ng isang malaking bagay na ikinasisira ng maraming tao. Maraming tao na ang dating magkaibigan, ngayon ay hindi na. In fact, hindi lang sila magkaaway, meron sila yung pinaka-worst enemies. And yet, noon, napakabuting magsama. Isa sa malaking dahilan kung bakit ay merong mga salita na nabitawan ng isa't isa sa isa't isa. O kaya, mga salita na ipinarating sa kanila na nag-cause ng kanilang samaan ng loob at hindi na settle at lumaki ang gawak. Nasira ang relasyon. Marami mga mag-asawa at ito po ay hindi kwento-kwento lang na yung isa ay nasa abroad. Nabalitaan ng hindi magandang balita ng kung sino, pinaniwalaan. Hindi naman totoo. Pagdating, hiniwalayan ng asawa, nagkagulo, nawasak ang pamilya. Marami rin naman pagkakataon na nalulungkot tayo, pero merong kumausap sa atin at may nasabing ikinagalak natin. May mga pagkakataon na depressed ako. At at times, hindi commute counselor ka, hindi ka na dumaranas ng depression, hindi ka na po-prostrate. In fact, counselors also need counselors. Kailangan din po nila yon. At isa po ako doon. May mga pagkakataon na ang feeling ko ay parang gusto ko nang kunin ako ng Diyos. Due to discouragement, due to, frustrations. Pero minsan ang ginagamit lang sa akin ng Diyos, isang ordinaryong pakikipag-converse, tapos merong masasabi. Yung tao na kausap ko, biglang lumalakas ako. Nangyayari ba sa inyo yan? Ang sarap kapag gano'n ang kausap mo. Ang dila, according sa binasa natin, James 3:3-12, ay para siyang yung timon ng barko. Yung timon ng barko, and ang liit-liit as compared to the whole ship. Pero ang nagpapamaniobra doon sa barko, yung timon. Marami na raw malaking forests ang nasunog. At ang naging sanhilang ay isang spark ng kung sinong nag-itya ng kung anong pinagbuhatan ng siga na sunog ang buong lugar. Marami raw mga animals ang natetame, pero ang dila, ang hirap itame. Mga kapatid, nangangarap ako kasi ngayon po maraming mga parlor na nagpapaganda sa tao. Nagpapaganda ng buhok, nagpapaganda ng mukha, nagpapaganda ng mga daliri, sa kamay at sa paa, nagpapaganda ng balat, pero wala pa akong nakitang parlor na ang nakalagay, nag-specialize sila, sa dila, beauty care for the tongue. Meron kayong nakita ng ganon? Sana meron dito magtayo ng shop na ganon, parlor na ganon. Beauty care for the tongue. Marami kang magiging parokyano kung honest lang. Maraming pupunta sa iyo. Anyway, tonight, I would like to share some considerations, some principles that we can use as to how we can use our tongue to bring healing. Some tips, beauty care tips for the tongue. Ang isa sa magandang gamit ng dila is use it to pray for others. Use it to pray for others. James 5:13-16.
Is anyone of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Is anyone of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Mga kapatid, maraming mga tao ngayon na mas maganda imbis na pag-usapan, ipanalangin. Yung mga may karamdaman, ang sabi, ipanalangin. Yung mga nahulog sa kasalanan, ipanalangin. Dalhin sa Diyos. Ang maganda nga, I'm sure marami po sa atin dito, in one way or another, dumadalaw sa mga may sakit, sa bahay o sa hospital. Mga kapatid, ang pananalangin ay hindi lang para sa mga church workers, para sa mga may karamdaman o para sa mga namumroblema. Ang panalangin ay pwedeng gawin ng sinumang anak ng Diyos. Suggestion ko lang, kung kayo may dadalawin, may sakit man, may problema man, o anuman ang kalagayan. Kasi sabi rito, ang ipinapanalangin are not only those who are suffering, not only those who are sick, but also those who are rejoicing. Hindi lang daw tayo dapat makirejoice sa kanila, we can also pray for them, the prayer of praise and thanksgiving. Ang ganda-ganda ho ng pakiramdam ng isang tao na siya ay ipinanalangin. Hindi ko makakalimutan, isang third-year high school student. It happened like 7-8 years ago. Ako po ay on call as consultant sa isang school. Meron po akong office doon kapag pumupunta po ako doon. That time, merong isang third-year student, isang babae, pumasok sa office ko. Normally, pag may pumapasok sa akin, teachers or students, ang intention for consultation, if not for counseling. So, pasok ang batang ito. Pag upo niya, sabi ko, anak, ano ba ang maipaglilingkod ko sa iyo? Alam niyo yung sabi sa akin, Pastor, pwede ko po ba kayong ipag-pray? Nung sinabi niya sa akin yun, grabe yung pakiramdam ko because that was the first time. At hindi pa nangyari ulit ngayon na merong isang bata, no, or teenager na pinasok ako sa room ko, kahit dito sa office natin na to, na pinasok ako sa room na ang intention, ipag-pray ako. Na lumabas sa labi niya, sa bibig niya, Pastor, pagpe-pray kita, at yung actual na nagpe-pray siya, mga kapatid, nung time na yon. Hindi ko pinahalata, pero talaga namang yung gusto kong humagulgol. Kaya lang baka hindi ako maintindihan. Ang sarap-sarap nung may magsasabi sa iyo, ipinagpe-pray kita. And by the way, isa yun sa magandang paraan. That is to me the ultimate antidote. Para ang isang tao na gusto mong i-chismis o saktan sa salita, ma-avoid mo yung paggawa na yon, ipag-pray mo. Ipanalangin mo. Hindi naman pwedeng Diyos ang chismisan mo. Pray for others. Another, use it to teach God's Word. Psalms 114, verse 130, the unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple.
the unfolding of your words, the teaching of your words, the putting across of your words. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay nagbibigay linaw, nagbibigay liwanag, nagbibigay buhay. It gives understanding to the simple. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang mga taong natututo ng salita ng Diyos, tumatalino. Tumatalino. Meron po akong kakilala na naging pastor at siya po ay nasa Panginoon na ngayon. Una siyang kinuha ng Diyos kaysa sa atin. Siya ho, bago nakakilala sa Diyos, bago niya tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, no read, no write. Hindi ho siya makabasa, hindi ho siya makasulat. Nung makakilala siya sa Panginoon, may edad na ho yun, nung makakilala siya. Natuto siyang bumasa, humusay siyang bumasa, natuto siyang sumulat, humusay siyang sumulat. Lalo pa pag ang binabasa, isinusulat ay ang salita ng Diyos. Ang katalinuhan ng sanlibutan hindi ho pwedeng ikumpara sa talino na pwedeng ibigay ng Diyos. Kaya nga po, ang ating mga anak, ang mga magulang na nandito, minsan ho kasi yung mga salita na nabibitawan natin sa mga salita na nabibitawan natin mga salita sa mga anak natin, tumatanim, nanunugat. At minsan, hindi natin namamalayan, kinalakihan na. Through the years na nakalipas, nandoon siya. Yung sama ng loob, yung galit, na natili. Alam niyo, minsan yung mga salita ng mga magulang na sa kanila pabiro, dahil ang mga magulang to me are the most significant people as far as children are concerned. Their respective parents are the most significant people to them. Yung mga biro na, anak, ang ilong mo naman, ang sagwa. Matangos, ha? May itsura naman. Anak, ang ilong mo, ang sagwa. Huwag kang makapagyabang-yabang. Ang ilong mo, sarat, pango ka. Dala na yun ng bata. Kaya kahit sino magsabi na, okay naman ang ilong mo. Hindi, sabi ng magulang ko, ganito eh. Anak, ang cute mo. Ang cute mo, ang ilong mo nagsabog sa pisngi. Yung mga ganong biro. Huwag kang magyabang-yabang dyan. Yung, sa ganong paraan, magsasalita ng ibang paraan na imbis na sabihin yung mas tama na, anak, ang pagyayabang hindi dapat makita sa atin. Dadaanin sa ganon, wala ka namang sinabi talaga, anak. Average ka lang. Huwag kang magmayabang. Yung bang mga sa totoo lang, matalino yung anak. Kung meron pong magtuturo sa mga anak ng salita ng Diyos, mga magulang na. Because again, the unfolding of the words of God gives light. It gives guidance. Kaya maraming mga bata, mga anak ngayon, ang hindi na panuto ang buhay at nakakalungkot sa kanilang kalagayan, lahat ng sisi ibinigay sa kanila. Pero yung mga magulang, na hindi naturuan ng salita ng Diyos yung mga anak nila. Ang daming naituro, pero hindi kasali ang Word of God. Nakakalungkot ngang isipin, may mga magulang, sila yung nagturong manigarilyo sa anak, uminom sa anak, yung iba nga, sila pa nagdala sa bisyo, sa pamumuhay ng immoral sa anak nila. Hindi ko po pwedeng i-address yung wala rito. Pero kayo ho na nandito, yung mga magulang na nandito, in the name of Jesus, ina-address ko po kayo. Lalo yung mga tatay. Huwag niyo pong pababayaan ang inyong pamilya na hindi maturuan ng salita ng Diyos. Ang mga tatay ang pastor sa loob ng tahanan. At sa pagsasalita natin, let us make sure na grounded tayo sa Word of God, sa Scripture, sa Bible. Ganun rin ang mga ina. Make sure na sa loob ng tahanan, ang salita ng Diyos ay napagsasalu-saluhan. Ang panalangin sa loob ng tahanan, make sure
na bahagi ito ng lifestyle. Sa mga mag-asawa na nandito, I would suggest na huwag kayong maghihiwalay sa isang araw o matutulog sa isang araw na hindi man lang kayo nakapagbasa kahit konting bahagi ng Word of God. Sa tingin ko ho, maraming factors that we can consider for bonding. Meaning, strengthening or enhancing the relationship, that of the husband and the wife. Pero sa tingin ko at sa pagkaalam ko, ang salita ng Diyos, grabe. Grabe siya na magpalapit sa mag-asawa. Walang problema ang mag-asawa na hindi mariresolve kapag ka ang ginamit ay principle from the Word of God. Mga prinsipyo na itinuturo ng salita ng Diyos. And again, ina-address ko yung mga husband. Kasi ang isa sa mga responsibilities natin sa ating mga respective wives is to teach them the Word of God. To present them holy, blameless before our God. Hindi po ako mag-a-ask ng raising of hands ngayon. Pero gusto kong itanong, ilang kayang mga husbands ang nandito ang may consistent teaching of the Word sa asawa at sa mga anak? Ilang kayang mag-asawa ang nandito na merong consistent and regular Bible study or meditation on God's Word? Huwag kayong magtaka kung ang relasyon ninyo ay hindi ganong kasulido kung hindi kayo grounded on the Word of God. Alam niyo, pag resolve ng marital conflict, sabi ko nga kanina, walang hindi kayang iresolba kung ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos ang gagamitin. Hindi ko naman ibig sabihin na kapag ka nag-usap kayo magko-quotean pa kayo ng verse. Mahal ko, according to Psalms verse 1, chapter 2, verse 2. Hindi naman ganun kaliteral. Corny yun. Ang sinasabi ko yung itinuturo natin, hindi man siya word for word, verbatim, anchored siya on the Word of God. Because again, the Word of God gives light. It gives understanding to the simple. Also, let us use our tongue to correct gently. Huwag niyo pong kalilimutan yung word na gently. Kasi tayo, may tendency tayong lahat na kapag nagkukorek, rude. Kapag nagkukorek, akala mo hindi siya nagkakamali. Tignan niyo sa Galatians 6:1. Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual, meaning you who are in tune with God at that point in time, or when the time na yung kapatid ay nahulog sa kasalanan, should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Di ba minsan, tayong lahat na nandito, in one way or another, nagkamali o nagkasala? Tama po ba ako? Meron pa ba ho ritong, kahit nung simula na lang natin, nung na-born again ka na, meron ba ho ito, after your conversion, hindi ka na nagkasala? Pakitaas nga ang kamay, papalakpakan namin. Yung buhat ng ma-convert, hindi na nagkasala. Aba, mga honest kayo, pakipalakpakan nyo nga sarili nyo. Now, eto, di nagkasala ka, nahulog ka, nilapitan ka ng isang tao, tama yung sinasabi niya, kinukorek ka niya, pero ang paraan ng pagkukorek hindi gentle. Binubulyawan ka, sinisigawan ka, sinisisi ka, ano pakiramdam mo? Siguro kagaya ko rin kayo. Hindi ako magsasalita, pero sa loob-loob ko, tumigil ka na, baka itulak kita sa bintana. Tama yung sinasabi. By the way, when we say things, hindi lang yung tama ang mahalaga. Hindi lang yung tamang sinasabi. The manner of delivery plays a vital role. Kahit tama yung sinasabi mo, hindi ka gentle sa pagsasabi, pagdi-deliver, rude ka,
hindi nakakatulong, nakakasira pa sa maraming pagkakataon. So yes, it is our responsibility to correct our erring brothers, but let us do it in a gentle way. Sa mga mag-asawa, natural lang naman na minsan nagkakasakitan, sinasadya, minsan hindi, minsan sinasadya. Pagka ikinorek ang asawa, napakaganda na ang dating mahinahon ang pagsasalita. Now, babalansihin naman natin. Meron namang nagsasalitang mahinahon, napakahinahon ang pagsasalita. Ang tone ng voice is so soft, pero offensive pa rin. Kasi yung sinasabi, nakamamatay. So kailangan they should go together. The right content, the right words, and the right delivery. And for that to happen, bago ka magsalita sa kinagagalitan mo, maganda lumayo ka muna, manalangin ka muna, ikalma mo yung sarili mo at saka mo siya balikan. Maganda nga, bago mo siya balikan, i-coin mo na, i-structure mo na ano yung sasabihin ko. I would suggest na wag po tayong basta-basta magsasalita ng galit. Kasi pag sa panahong galit tayo, kung ano-anong mga masasakit na namang salita ang nabibitawan, at sa totoo lang, pag nagbitaw tayo ng masasakit na salita, ang tendency, pati kamay natin tumaas. Ihataw. Meron nung pangyayari sa aming mag-ama, na ikwento ko ito sa iba. Nangyari ito, high school, yung aking anak na panganay. Hindi ko alam, nung panahon na yon, pagka madaling araw, inilalabas niya yung kotse, yung auto namin, itutulak palabas doon sa garahe. Pag nakalabas na, doon i-start, nakikipagkarera doon sa village namin. High school po siya, ano mangyayari yun? 3rd year or 4th year. December 24, nung maganap yon, Pasko na pala. Kasi madaling araw. Ang nangyari ho, yung auto namin nabangga. At yung pagkabangga, wasak po yung kotse talaga. As in wasak. Ang pagkawasak ko, ganito. Wasak! Yun. Nagising ba yung tulog? Wasak. Pag yung bunso naming anak, si Joel, ginising ako, Tay, anong nangyari sa kotse? Sabi ko, bakit? Tignan niyo, wasak. Pagtingin ko mga kapatid, nanlamig ako. Isa lang ang may kagagawan nito. Alam ko kaagad. Pasok ako doon sa kwarto ng panganay namin. Sabi ko, anak, galit na galit ako. Huwag kang aalis dyan, umupo ka lang dyan, lalabas ako, mananalangin lang ako saglit, ikakalma ko sarili ko, usap tayo. Iniwan ko, labas ako sa garahe, nagpray ako. Nung kalmado na ako, balik ako. Umupo ako sa tabi niya, inakbayan ko. Alam niyo yung unang-unang nasabi ko sa anak ko? Sabi ko, anak, nasaktan ka ba? Ano sinabi ko yon? Nag-iiyak. Ngumalngal siya, hagulgol po yung bata. Na-resolve po namin yung conflict na yan to make the long story short. Sa totoo lang, after 2-3 weeks, kinausap ko ulit siya. Sabi ko, anak, tapos na naman yung issue. Pero tatanungin kita, kung ikaw ako, ano gagawin mo sa akin? Alam niyo yung sabi sa akin ng anak namin? Tay, dadagukan kita. Eksakto ho yun. Dadagukan kita. Sabi ko, dinagukan ba kita? Hindi ho, tay. Kaya nga, kitang-kita ko, tay. Na-prove nyo, mas mahalaga ako sa inyo kaysa dun sa kotse. Mga kapatid, hindi ganun ang mangyayari kung ako'y nagsalita kaagad, dala ng galit. Dadagukan ko yun. Papaluin ko yun. Pero dala nung nakalma ako, nakapanalangin ako, yung bitaw ng salita, tumama.
At yun po ay isa sa pangyayari sa buhay namin mag-ama na nagdala sa amin sa mas lalong malapit na kaugnayan. Na-develop ng husto ang relasyon namin doon sa klase ng pagsasalita na ganon. Also, let us use our tongue to give encouragement. 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. May mga tao ho, at simulan na ho natin sa tahanan, sa bahay. Meron ho tayong mga kasambahay, kapamilya, sama na natin mga kapuso, pagsamahin na natin, na minsan nadi-discourage. At nag-o-open sa atin, nagkukwento. Marami hong mga anak o mga kasambahay, ayaw nang magsabi, magkwento sa mga magulang o sa mga nakakatandang kasama sa bahay kasi sa panahon na nai-encourage, na kailangan nila ang encouragement, lalo pa silang nadi-discourage sa mga sinasabi. Imbis na pakinggan, unawain, yung nagsasalita, sinisisi ka agad. Kasi baka naman ikaw may kasalanan niya, kaya ka nagkakaganyan. Siguro ikaw yung gumawa ng kamalian niya, kaya ka ganyan. Doon sa kanta ni Madonna, na Papa Don't Preach, naalala niyo yung kanta na yon? Papa Don't Preach? Hindi ko alam kung ang tatay ni Madonna, pastor. Pero doon sa song, tignan nyo, pakinggan nyo ulit yung song. Nasa isang sitwasyon siya na gusto niyang mag-open, no? At nag-open siya dahil discouraged siya, na isang sitwasyon siya na ang gulo-gulo ng buhay niya. So nag-open siya. Ang iniintay niyang sabihin, bukod sa pakinggan, ay mga words of encouragement. Anong ginawa? Sinermonan. Kaya Papa Don't Preach. May mga anak na hindi na talaga nag-o-open sa mga magulang kasi nga ang dami na nilang mga karanasan na ang pakiramdam nila, imbis na ma-encourage sila, na-discourage pa. Yun lang pagsasabi ng mga lihim na inopen sa atin, tapos mababalitaan, nabanggit mo sa iba. Kaya nga kung meron dito, mga kapatid, may lihim ka, wag mo ikukwento kahit kanino. Dahil pag kinuwento mo, kahit kanino, hindi na siya lihim. Baka madala sa prayer meeting yun. Delikado. Alam nyo, even sa mga workers, even sa mga pastor, wag kayo basta-basta mag-o-open. Kasi baka gamiting illustration. Delikado kayo. Isa pa ang pangyayari sa amin doon sa bunso naman namin. 4 years old po ito nung mangyari. 4 years old. Nilapitan ako nung bata. Sabi, Tay, Lika, may pakikilala ako sa iyo. Meron na akong crush. 4 years old, may crush. Grabe ho yung, yung shock ako. Pero hindi ako nagpahalata. Hilay-hila ako. Sabi, Tay, sasabihin ko sa iyo, pakikilala ko sa iyo, pero wag mo ikukwento sa nanay. Wag mo sasabihin sa nanay. Ako naman, sige anak. So, hila-hila ako. Dinala ako dun sa room. Tapos, inilapit ako mismo dun sa bata. Tay, ito yung crush ko. Ganon. Yung batang babae, talagang ginanon siya sa... Tapos, alis kami. Eto ngayon. Hindi ko maintindihan yung emotion ko. Hindi ko talaga maintindihan. So, pagdating ng asawa ko, si Mila, sabi ko, Lika, may kukwento ko sa iyo. Alam mo ba kanina yung anak natin? Hila-hila ako. May pinakilala sa akin. Crush daw niya. Sa madaling kwento, ito namang asawa ko, biniro si Joel. Biro niya, anak ha, ikaw pala ha, may crush ka. Alam niyo na sinabi niya yung pinuntahan agad ako. Sabi, Tay, secret natin yun.
Bata pa yun, pero marunong ng ganon. So yung mga salita natin na hindi dapat sabihin sa iba kahit tama, hindi ho basta-basta binabanggit, hindi basta-basta sinasabi. Kasi hindi nakaka-encourage. Kung magsasalita rin lang daw po tayo, make sure na ito po ay nakaka-build up. And building up each other actually is not an option to us children of God, but it's a command. Going back to 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up. Hindi ho request ito, hindi paki. Hindi siya optional. Utos ito sa ating mga anak ng Diyos. We should build up one another. And one of the ways that we can build up one another is also as a tool para sa tamang gamit ng dila is use it to give affirmation and appreciation. Nai-encourage natin ang isa't isa, nabibuild up natin ang isa't isa kung ina-affirm natin sila. Yung ang dating mo di may ginagawa siya, tapos alanganin siya. Alam mo namang kaya niya, ang dating mo, kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Pagpe-pray kita, o kaya kung di ka pa sigurado, pero tingin ko kaya mo yan, train ka pa ng konti. Ina-affirm mo. Yung iba, nadi-discourage yung, tingin mo lang kaya mo yan, pero hindi mo kaya yan. Ikaw pa, wala kang K. Hindi mo kaya yan. Kaya yan ang kapatid mo, pero ikaw hindi mo yan kaya. Kasi mas matalino ang kapatid mo kaysa sa'yo at mas gwapo. Ikaw, hindi mo yan kaya. I-affirm, i-appreciate. Mga kapatid, isang bagay na talagang napakalakas magbigay encouragement ay yung appreciation. Ina-appreciate mo yung tao na nakita mong may ginawa ng maganda. Yung mga kasambahay, again, yung mga mister dito, when was the last time na kumain ka ng luto ni Mrs. na in-appreciate mo? Hindi man masarap yung luto, in-appreciate mo pa rin, sinabihan mo, salamat, pinaglutuan mo ako. Hindi naman kailangang masarap lang para i-appreciate Kasi pwede ka pa rin namang mabusog kahit hindi masarap Kumain ka lang na kumain, busog ka na di lalo na kung masarap. Di ba? Yung salamat, ang sarap ng luto mo. Yung iba ang dating talaga nakaka-discourage. Ano ba naman tong luto mo? Walang kalasa-lasa. Huwag ka na kang magluto ulit O kaya yung yung mga salitang patutsada, indirect, na mapanira. Like, ang sarap mo magluto, huwag ka na uulit, Ang ganda ng pagkakagupit mo. Sa parlor ka ba nagpagupit? Buhay pa ba yung beautician yan? Di ba merong kwento, and I think hindi lang ito kwento, ang mga misis kasi, gustong-gusto nila, ina-appreciate sila ng mga mister nila. Tama ba ako, mga misis? Tama ako? Pero ang kwento ho ganito. Nagpa-parlor yung misis. Pagdating niya sa bahay, nandun yung mister niya. Nagpagupit. Nakita niya yung mister niya, siya, sold out, gandang-ganda siya doon sa sa gupit, sa hairdo niya. Okay? Daan siya sa harap ng mister niya. Parang nagpa-passion show. Daan siya. Tinitignan niya kung titignan siya. Hindi tumingin. Bumalik. Tinitignan niya kung titignan siya. Hindi pa rin. Naka-70 na balik siya. Hindi siya pinapansin ng asawa. Ginawa, tumayo sa likod ng husband. Ginanon yung ulo. Pinansin. Nagsalita. Mali yung sinabi. Alam yung sabi, ano nangyayari sa'yo? Autistic ka na ba? Tapos nung tinignan siya nung misis niya, ay, mukhang hindi ka autistic. Mukhang napuposes ka na. Of course, joke lang yon. Grabe.
Napakaganda ho na ina-appreciate ang tao, ang mga kasama sa bahay. At walang tao na hindi mo kakikitaan ng appreciation, ng bagay na pwede mong i-appreciate. Makakita ka ng mali, konti lang yon as compared sa maraming bagay na maganda sa kanya. Mga magulang nakikita yung mababang grades ng anak, pero yung maraming mataas na grades, hindi napapansin. Meron po akong pamangkin. Yung aking kapatid, nakatingin doon sa grades, sa card ng anak, nakafocus lang yung attention niya doon sa grade na 76 sa math. So yung bata, pinagalitan, umiiyak na yung bata, sige pa rin, nakafocus doon sa 76. 76 to, blah, 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 turo ako ng turo, ganyan ka lang, laro ka ng laro. Yung bata, iyak ng iyak. Gusto ko nang pumasok, pakialaman, mag-ina, ayoko namang mag-intrude agad. Pagkatapos, pagalitan ng kapatid ko, lumapit ako. Paglapit ko doon sa pamangkin ko, tinignan ako, pakiramdam ko, siguro iniisip niya, pagagalitan ko rin. Sabi ko, anak, patingin nga ng card mo. So, tinignan ko. Maraming subjects siya na mataas. So, sabi ko, anak, ang taas mo sa PE. Ang taas mo sa Pilipino, ang taas mo dito, ang taas mo rito. Sa math, anak, 76 ka, oh. Tapos sabi ko, anak, alam mo, 24 na lang, 100 na to. Pagtingin sa akin nung pamangking ko, yung 76, sabi ko, 24 na lang, 100 na to. Pagtingin niya, ang pagkakangiti, ganun na lang. Na-encourage siya. Kasi, hindi ko sinabing mababa. Sabi ko, 24 na lang, 100 na to. Na-encourage yung bata. Sa totoo lang, sumunod na grading period, ang taas niya sa math. Ang taas niya sa math. Dapat i-appreciate. Dapat marunong tayo na magbigay ng commendations o yung tinatawag na positive stroke. Kahit saan nyo lang, sa itsura lang. Exercise tayo ng konti, ho? Tignan niyo yung mga katabi niyo. Tignan niyo. Yan lang sa left, sa right. Yung medyo malayo, yung nasa tabi niyo, tignan niyo. Okay? Now, medyo tagalan niyo ng konti ang tingin. Huwag niyo tititigan, ha? Tignan niyo lang. Okay. Now, ano ho ang nakita niyo sa kanya na maayos, maganda? Anong bahagi? Okay? Exercise lang po ito. May nakita kayo, no? Okay. Ano yon? Pakisabi sa katabi mo. Pakisabi. Yung totoo, baka mamaya, patutsada rin ang salita niyo. Ang ganda ng kilay mo sa lengkwang. Okay. Nasabi niyo na ho? Exercise lang to. Magsabihan kayo, isa lang. Lalo pa kung mag-asawa yung magkatabi. Masabihan nyo na ho? Okay. Question lang po. Exercise ito, ha? Pero sinabihan ka, in-appreciate ka, nung kung ano man, yung nakita sa'yo, in-appreciate niya, ano pakiramdam mo. Mga kapatid, minsan alam natin binobola tayo, pero ina-appreciate pa rin tayo. Happy pa rin tayo eh. Nakaka-encourage. Tayong mga magulang, lalapitan tayo ng mga anak natin, masama sa ihing, ganun-ganunin sa buhok, tapos sasabihan, tay, ang gwapo nyo pa rin, kahit ganyan na edad nyo. May mga misis, minsan, pag matagal na sila magkakasama, hindi na nga nasasabihang gwapo pa rin yung asawa niya. Ang sinasabi, iba na. Ikaw nga, tumigil ka, gurang ka na, no? Anong klaseng words yun? Ikaw talaga, matanda ka na, amoy apog ka na. Trying hard ka pa rin. At yung mga mister, no? Kailan nyo talaga in-appreciate yung totoo? Hindi na yung bola, yung talagang totoo. Ang inyong mga asawa.
Baka may sumagot pa rito, Pastor, nung ikinasal kami. Proverbs 12:25 ang sabi, "An anxious heart weighs a man down, but a kind words cheers him up." Nakita niyo kung paano magbigay buhay ang salita. Isang taong baksak, nanlulumo, yung mga salita na nakai-encourage, nagtataas, nagtatayo sa isang tao. Mga kapatid, lahat tayo nagsasalita, puwera na lang kung pipi ka. Sana, ang dalangin ko, mas maging mahusay tayo ngayon sa gamit ng ating dila. Mas maging mahusay tayo sa ating mga pananalita. Let us make sure that our tongue heals. Aming Diyos, aming Ama, ang hiling ko po sa iyo, dahil kami po ay mga anak mo, huwag nawang masumpungan sa aming mga labi na kagaya noong binasa po namin na nagsasabing hindi pwede na ang isang maalat na tubig ay manggaling din sa pinanggagalingan ng fresh water. Dalangin ko, Panginoon, na sa aming bibig na ito, sa aming mga pananalita, maluwalhati ka, mapapurihan ka, gamitin namin ito sa pagbibigay luwalhati sa iyong dakilang pangalan, at gamitin namin, Panginoon, ang aming mga pananalita, ang aming dila, sa pag-encourage, pag-comfort ng mga taong makakasalamuha po namin. Sa mga maayos na pong magsalita, tulungan nyo na lalong maging maayos po ito. At kung sakali na meron dito na bahagi pa rin ng pagsasalita ang pagmumura, ang pang-iinsulto, ang pananakit, at intensyonal na ginagawa ito, tulungan mo, Panginoon, na magkaroon ng magsimulang magbago at patuloy na magbago. Lahat po kami, aming Diyos, ay napakalaki ang room for improvement sa pagbabago. Lalo pa, Panginoon, sa paraan ng pagbibitaw namin ng salita. Lord, patawarin niyo po kami kung sa mga nakalipas na panahon, hindi kami naging maingat sa paggamit ng salita. At inihiling ko rin lalo, Panginoon, sa loob ng tahanan, simula po sa mga magulang, sa ama't ina, sa mga anak, sa mga magkakapatid, tulungan nyo na sa loob ng tahanan, ang pagtuturo ng salita mo, aming Diyos, ay maging bahagi na, maging sistema na ng pamumuhay ng bawat pamilya na nandito. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, ang bawat isang ama, bawat isang ina na nandito, ay bigyan niyo po ng malalim na pagnanasa na talagang ang tahanan ay maging lugar kung saan ipinangangaral doon ang salita ng Diyos sa mga kasambahay. Lord, patuloy mo kaming turuan, patuloy po kaming palaguin sa paggamit, Panginoon, ng aming dila sa pagsasalita ng matuwid, ng mga salitang magbibigay kaluguran, magpapangiti sa iyo, magpapatuwa sa iyo, at magdadala sa mga tao sa kalagayang mai-encourage, mako-comfort, mabibigyan ng guidance ang mga tao makakausap namin. Ito po, Diyos, ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen.